So hello no, ngayon no, gusto ko pong i-encourage ang bawat Kristiyano or bawat mga tao na gustong maglingkod sa Diyos na ipangaral ang salita ng Panginoon doon sa mga tao. Kasi po ang itong mga tao po na nangangaral sa salita ng Diyos ay ito po yung kumbaga pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga pagkain na ibigay niya doon sa mga alipin ng Panginoon para sa tamang panahon na yung mga tao ay hindi magugutom. Kasi ang ating Panginoon ay umalis muna sandali, pero babalik siya anytime, gabi man or madaling araw. Ayon dito sa sinabi sa Lucas chapter 12 verse 42, sinabi ng ating Panginoong Kristo, sino ba ang tapat at matalinong katiwala? So sino ba ang tapat na at matalinong katiwala? So ito yung mga tao na mga preacher. So sinabi continue, sino ang katiwalang pamamahalain sa kanyang Panginoon, sa kanyang sambayanan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang panahon, sa takdang oras. So ito yung mga preacher na pinagkatiwala ng Panginoon yung mga pagkain, which is ang salita ng Diyos, upang ipangaral doon sa mga tao upang hindi magugutom, which is hindi magugutom ang mga tao sa salita ng Diyos. Kasi ang bawat tao ngayon po ay hindi na po nakakilala sa ating Panginoon at lumalayo po sila sa Diyos. Lumalayo po sa Diyos ang mga tao ngayon at hindi na po naglilingkod. Kaya dito natupad ang sinabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Propeta Amos, na darating ang araw, magpadala ako ng gutom sa buong mundo. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa salita ng Diyos. At ito na nga yun, gutom sa salita ng Diyos. Ang mga tao po busog na busog sa mga bagay material, sa mga bagay makamundo, pero gutom sila sa salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. So kailangan na marami pong mga Kristiyano ngayon na sana ini-encourage ko na mag-preach or ipangaral ang salita ng Diyos upang ipadala ang mensahe ng Diyos sa mga tao na hindi nakakilala, upang yung mga tao na gutom sa salita ng Diyos ay mabusog at makakain sila sa mga pagkain espiritual, ang salita ng Diyos na ahantong sa buhay na walang hanggan, upang yung mga tao makarinig sa katotohanan. Kasi paano magtiwala or paano sasampalataya or maniwala ang tao kung hindi sila makarinig sa katotohanan? O paano sila makarinig sa katotohanan kung walang mangaral sa kanila ng katotohanan or walang mangaral sa kanila ng salita ng Diyos? So ini-encourage ko, kasi maraming mga taong Christian ngayon, no, ini-encourage ko po na bawat tao po ay mangaral sa salita ng Diyos. No? So dito sa continue tayo sa verse 43, continue sa verse 42, sinabi dito, pinagpala ang aliping madarat nang gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. So yung mga taong mangangaral hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon, ay sabi ng ating Panginoon Kristo, pinagpala ang maong alipin, pinagpala ang alipin na yon. Kung sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo ay daratnan niya ang alipin na gumagawa sa gawain na yun, na pinagkatiwala sa kanya na ipangaral ang salita ng Diyos, which is magbigay siya ng mga pagkain doon sa mga alipin or sa mga tao ng Diyos o mga alipin ng Diyos. Pinagpala yung mga preacher. Ito po, so maganda po ang mga pangako ng ating Panginoong Kristo dito sa sulat ni Lucas chapter 12 patungkol po sa mga ngaral. So marami kasi mga Kristiyano ngayon na gusto ko sana noon na mangaral po tayo sa salita ng Diyos. Ito po ay nakadagdag at nagpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos. Unlike po kung ini-ignore mo lamang at nagsumasamba ka lang at nakikinig ka lamang dyan sa sermon ng inyong mga pastor sa loob ng mga simbahan, kaysa mismo na ikaw ay mangaral sa salita ng Diyos at mapupuno ka ng Espiritu ng Diyos at matuto kang magsalita at mangaral at ipangaral ang salita ng Diyos. At sinabi ng ating Panginoong Kristo dito, pinagpala ang mga tao na daratnan ng Panginoon sa kanyang pagbalik na gumagawa ng gawain na yun.
So dito naman sa sinasabi dito sa verse 44, continue sa verse 43, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. So, yung mga tao na pinagpala ay pamamahalain siya ng Panginoon sa kanyang mga ari-arian. So, magiging, kumbaga, ikaw yung mamahala na, kumbaga, sa'yo na ipagkatiwala ang mga ari-arian ng ating Panginoon. Kasi nga sa mga pangako ng ating Panginoon. Dahil nga pinagpala ka, kasi nga sumusunod ka sa kanyang gawa. Kasi ang sabi ng ating Panginoon ito, pinagpala rin ang mga tao na kahit pa sa gabi o madaling araw babalik ang kanyang Panginoon at madaratnan siyang naghihintay sa kanyang Panginoon hanggang sa pagbalik ng mga oras na yun. Pinagpala ang tao na gumagawa nun. Kasi ganito kasi yan, kung alam natin kung tayo ay isang alipin na naghihintay sa pagbalik ng ating amo, kung alam natin kung kailan darating yung magnanakaw, kung kailan tayo susugurin ng magnanakaw sa araw at gabi, siyempre doon lang tayo gigising. Halimbawa, sabi yung magnanakaw, susulong tayo ng 1 AM. Siyempre, doon ka gigising ng 12:30. So, makapanganda ka na. So, kasi, ang magnanakaw, hindi natin alam kung kailan darating siya at susugod at kukunin yung mga lahat ng mga ari-arian natin. So, sa ganong paraan, araw at gabi, hindi tayo matutulog at lagi tayong nakabantay sa pananampalataya sa ating Panginoon. Lagi tayong nakabantay hanggang sa makabalik ang ating Panginoon. Kasi nga, sinabi ng ating Panginoon doon sa Revelation, di ba? No, na. And I will give you the crown of life. Sa mga tao na naghihintay sa Panginoon, sinabi niya, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Yan ang sabi niya. So, magiging matibay tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon hanggang sa araw ng ating kamatayan at matatanggap natin ang mga pangako ng ating Panginoon ayon sa mga sinasabi niya dito sa Biblia. Kasi marami rin sa ating mga tao. Kasi marami talaga sa mga tao ngayon na hindi sumasampalataya sa Diyos dahil nga nabubulag sila or nalilinlang sila ng mga demonyo sa mga material na bagay sa mundong ito. Ayon sa sinasabi dito sa verse 45, sinabi dito, ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niyang alipin, lalaki at babae, at siya ay kakain, iinom at maglalasing. Maraming mga tao na gumagawa niyan ngayon na sinasabi, bata pa ako, matagal pa akong mamatay, ganito, ganyan, magsaya muna ako, ganito, ganyan. Lahat ng kahalayan, pinapasok, nakikipag-away, or anuman, nakipag-inuman, party-party, naglalasing, or anuman. Maraming tao ang gumagawa niyan ngayon sa mga mali-maling takbo ng kanilang isip. Pero ang hindi nila alam na ang Diyos darating sa hindi nila inaasahan. Kasi nga maraming mga tao ngayon na surprise dumating ang Panginoon. Surprise dumating ang kamatayan na hindi nila alam. Hindi sila prepared sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, ngayon ini-encourage ko ang bawat tao ng mga Kristiyano na to preach the gospel, na mangaral tayo sa salita ng Diyos. Masarap at masaya pong mangaral sa salita ng Diyos. Masarap, mapuno ka sa Espiritu ng Diyos. Busog na busog yung sarili mo. Parang bibigyan ka ng kasayahan sa puso at masarap pamantala or masarap ipangaral ang salita ng Diyos. Ini-encourage ko po ang bawat isa na mangaral po sa salita ng Diyos upang maabot naman doon ang mensahe sa kanila at magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan at matatanggap din nila ang mga pangako ng ating Panginoon ayon sa mga nakasulat dito sa Biblia. No, so hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone.